Okay, babalikan natin yung familiar verse, ano po, na atin pong tinalakay kahapon. Kasi maganda itong mga verses na ito. At saka may isa pang verse tayong titignan. Okay? Kasi nandito po kung kayo po ay nag-aral sa Bible School, yung alam nyo yung sa hermeneutics, no? Meron pong tinatawag na the first mention. Isa po yan sa mga law na sa hermeneutics. The first mention. So, nandito po yung first mention ng tinatawag po nating church. Okay? Sige po, ay ipipresent ko lamang po through a slide. Ayan. So, basahin natin ito. Matthew chapter 16, beginning from verse number 13 down to verse number 20. Binasa na po natin ito kahapon, but basahin po uli natin para meron po tayong reference sa atin pong pag-aaralan. Okay, verse number 13, the Bible says, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Verse number 15, he saith unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Now, kahapon po ay pinag-usapan po natin yun pong tinatawag po natin na pinakapundasyon na ang isang pinaka sa assembly na yan, sa grupo na yan, ang unang-unang katuruan dapat diyan, yung paniniwala na si Kristo po ay anak ng Diyos. In-explain ko po sa inyo yung tinatawag po na anak, di ba? Na sa Greek po, dalawa, actually maraming word sa Greek ang ginagamit pagdating sa salitang anak or offspring. Pero dalawang prominenteng word po ang madalas na ginagamit. Yan po yung teknon at saka yung huios. No? Sinabi ko po yan in-explain ko na po yan sa inyo kahapon. At nawa ay naintindihan nyo po no, yung salitang huios at saka yung kaibahan ng salitang huios at saka ng teknon. No, yan po, John 3:16 against John 1:12. No, John 3:16 sinabi ng Bible doon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Okay, so yung word na Son po doon ay huios, only begotten Son. Tapos sa John 1:12 naman, sabi ng Biblia, as many as received Him, to them gave He power to become the Son, teknon. So magkaiba po yun, hindi po bagamat parehas yung English word na ginamit, pero magkaiba po yun ng definition, yung semantics, magkaiba po ng essence. At just to save time, ay hindi ko na po uli i-explain pa kasi alam ko na naunawaan nyo naman po. Now, dito po sa binasa natin, dito po sa Matthew chapter 16, the first mention of the word church, na kung saan, na alam naman nating lahat, and most of you, palagi nyo na itong naririnig, no? Yung word na church, from the Greek word ekklesia. Okay? Nang ibig sabihin is a congregation, an assembly, a group of individuals. Okay, yan. Ganun lang kasimple. It's a compound word. Ek at saka kaleo. Yan. So yung word na ek means
out or from out of, no, yan ang ibig sabihin ng ek. At yung kaleo is to call or called once, no? Yan po. Kaya pag sinabing ecclesia, it means called out once, no? Ito yung mga grupo or mga tao na tinawag from, laging from, may pinanggalingan. Sa madaling salita po, meron silang dating kinalalagyan. Bawat isa sa kanila, maaaring pare-parehas sila ng kinalalagyan or maaaring magkakaiba sila ng kinalalagyan, pero tinawag sila papalabas doon at gumawa ng panibagong congregation or panibagong assembly. Yan po yung definition ng tinatawag po na church at madalas po yan ang ginagawang example ng maraming mga libro ayon doon sa Book of Acts. Ano po, yung town clerk, nung nagpatawag siya ng meeting dahil nga po sa naging problema ng town doon sa kay Pablo, no? Kay Paul. So nagpatawag siya ng meeting at inipon niya yung tao from a particular place. At yung mga tao na yon from different places. Maaaring yung iba galing sa kanilang mga bahay, yung iba ay galing sa field, yung iba ay galing sa kung saan-saan. Basta from different places at inipon niya ito, at yung mga tao na ito, inipon niya sa isang particular place. So that is an assembly. Okay? So yan po yung idea ng tinatawag po nating ecclesia or tinatawag na church. Ano po? Now, napag-usapan din po natin na ang pinaka-core teaching diyan po sa church na yan, yung sinabi po ni Peter na thou art the Christ, the Son of the living God. Binanggit ko po sa inyo, in-emphasize ko lamang po kahapon yung word na Son of the living God. At hindi ko ata gaanong na-emphasize yung Christ. Okay? So, ang Christ po is Christos, no? Na yan po ay nanggaling. It's a transliteration of the word Christos, na galing Greek po yon, yung Christos. By the way, bago ko po makalimutan, pag sinabi pong transliteration, it is a translation of sound. Translation of sound. Ano po? At halimbawa, katulad ng baptism. Actually, wala naman talagang original Greek word o wala namang original na English word na baptized. Yung word na baptized ay it's a transliteration of the word baptizo sa Greek. Na ang ibig sabihin sa English is to immerse, to dip, di ba? Alam niyo na yan, hindi ko na yan. Ganon din po yung salitang Christ. Wala pong original na English word na Christ. Yan po ay transliteration ng salitang Christus, Greek. Para po ma-differentiate siya sa iba. Na ang ibig sabihin po, ang ibig sabihin ng salitang Christus ay anointed or the anointed one or the sent out one. Okay, yan po yung tinatawag na Christos. Sa Hebrew naman ay Mishach or transliteration niyan ay Messiah. No, so madalas ay yaan po yung naririnig po natin. So pero gagamitin ko na lang yung salitang Christ sapagkat alam ko ay na iintindihan nyo naman po yung salitang Christ na yan. So pag sinabi pong Christ, yan po ay ibig sabihin ay anointed one. Sa madaling salita, pinili. Now, listen. Sa Bible po, meron 3 prominent offices, especially in the Old Testament, na ina-anoint. Okay? Una po ay yung king. Ina-anoint po yan. Naalala nyo si Saul, si David, ina-anoint po yan ni Samuel. Diba? And then, isa po yung priest. Okay? Na-anoint din po yan. And then, yun pong prophet. Yan. So, yan 3 po na yan. The kings,
the priest, the prophet. Okay, so yan yung mga inaano. Now, yung tatlong offices na yan, it was rolled into one ng tinatawag po nating Messiah. Now, ang mistake po ng maraming mga Hudyo, ang pagkakaintindi nila sa coming Messiah is just a Messiah King. Bakit? Ang inaantay nila ay yung kanilang golden day or yung na-restore yung kanilang golden day, yung kanilang golden era during the time of David and Solomon. Na ano po yun? Ano ba yung, bakit sinabing golden era yan ng Israel, yung time ni David and Solomon? Kasi yan po yung very powerful ang Israel. Doon po sa three known inhabited world na tinatawag po natin o sabi nila is the known world. Ano po yun? Yung Asia, Africa, and Europe kasi yan lang naman yung mga inhabited during that time. No? Ang nasa gitna niya na yung Israel. Kung check nyo po yung mapa, wala lang po ako maipakitang mapa, but kung kayo po ay nag-aaral ng Bible Atlas, ay naiintindihan nyo po yung sinasabi ko. Ano po? So sa madaling salita, ay yaang tatlong malalaking kontinente po na yan. Ang nasa gitna po niyan at ang crossroads niyan ay yung Israel. Which means, kung ikaw ay during their time inuulit ko, during their time, kung ikaw ay nasa Europe, pupunta ka ng Asia, dadaan ka ng Israel. Kung ikaw naman ay nasa Europe, pupunta ka ng Africa, dadaan ka rin ng Israel. So, vice versa. Okay, anyway, tuloy po natin. So, sa madaling salita po, pag sinabi pong Messiah or Christus or Christ, ang ibig sabihin po niyan ay sent out or anointed. Sinong nag-send? Sinong nag-anoint? Walang iba, of course, syempre yung Father. Walang iba kundi yung Diyos. Okay? So sa madaling salita po ay ang kinakailangan po na makuha po natin yung pinaka-core na teaching, doon po within the assembly, should be, ang paniniwala, naniniwala sila na si Kristo yung ipinadala, isinent. Siya yung inanoint, the anointed one, siya yun. Okay? Pangalawa, si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. At in-explain ko naman na sa inyo kung ano po yung word na anak. So, hindi po pwede ang isang church, na ang isang church po ay hindi naniniwala na si Kristo na si Jesus yung Christ. Ibig sabihin, hindi po yan Christianity. Okay? Ganun lang naman po kasimple yung logic niya. Of course, yung iba, may mga grupo ng pananampalataya, ang tawag nila, hindi naman Jesus, kundi Yeshua, or Yeshu, whatever, sabi nila, bakit binabago ba yung pangalan? Alam naman po natin yan kahit na po, halimbawa, ako po, si Michael, ang merong counterpart na pangalan, Miguel. Di ba? Sa iba ay ibang bansa, kumbaga ibang lugar. May mga ganun naman po. Alam naman natin yan. Si James, Santiago, mga ganyan. So, hindi na po malaking issue yung mga ganyan. Inaano na lang, kinakapitalize na lamang po nila para sabihin na maiba. Pero actually, hindi na po minor issues lamang po yan. At hindi naman na dapat na pagbigyan ng pansin. But anyway, ito po yung sinabi po ng Biblia na kung saan ang pinaka pundasyon ng katuruan, unang-una ay dapat naniniwala na si Kristo yung Messiah or si Jesus yun pong Christ, si Jesus yung Christus, si Jesus siya yung anointed one. Hindi appointed one anointed one. Okay? Pangalawa, si Jesus po, siya yung Son. In-explain ko ulitin ko, yung Huios, no? Son of the living God. Okay, yan po yung katuruan. Bakit po? Do you understand na halos lahat, pag pinag-aralan nyo po yung kaibahan, o pag pinag-aralan nyo po yung maraming mga grupo, na kung saan ang mga tao po ay nagiging heretic.
Ano po? Ibig sabihin nagsuswerve sa ibang katuruan. Ang unang-una po na nagiging dahilan ay mali ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Ano po? Mali ang pagkakilala nila sa Panginoon. Yan po yung minsan na nakakalungkot din sa maraming Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon pero hindi nila ipinapakilala. Kaya nga napaka-importante po ng soul winning kasi doon nyo po ipapakilala ang Panginoon. Okay, so yan ang dahilan kung bakit ang marami pong tao ay nagsuswerve sa maraming mga bagay na hindi naman po dapat. It's because hindi po nila gaano nakikilala ang Panginoon. So kaya makikita nyo po yung tanong ng Panginoon, sino ako sa kanila? Napansin nyo ba? Sino ba ako sa kanila? Kita nyo po yung kaibahan ng mga tao, yung sagot ng mga tao, ibang mga tao, sa sagot ng apostol. Bakit ganun ang sagot ni Peter? Kasi lagi niyang kasama ang Panginoon eh. Do you understand na mas madali mong makikilala ang Panginoon kung lagi mo siyang kasama? Siyempre naman, hindi ka naman iiwanan yan. Di ba? Pangako niya yan eh. But anyway, the problem ay doon pa rin sa kung paano mo kikilalanin at yung pagkakilala po natin sa Panginoon. Okay, balik po tayo doon sa nag-uusapan po natin sa topic, which is the church. So, sinabi po ng Biblia na ano ang dapat na characteristics po ng church. Again, ulit ko, basic po ito. Okay, Matthew chapter 18 in verse number 17. Matthew 18 verse 17. Ipipresent ko po dito ha, ipapakita ko na lamang po. Matthew 18 verse number 17. Ano pong sabi ng Bible? And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Now, tingnan niyo po yung sinabi ng Biblia. This is actually a church discipline. Ang context po nito is a church discipline. Sabi ng Bible, tell it unto the church. Now, ibig sabihin, pag sinabi mong tell it unto the church should be there. Okay? So, sa madaling salita, a church should be a local body. Because the church should be there. Makikita nyo po, mapapansin nyo po dyan. Unto the church at Philippi, unto the church at Corinth, unto the church at Ephesus. Ibig sabihin, merong particular place. Okay? An assembly, kaya nga yung in-example ko sa inyo kanina doon sa Book of Acts, yung town clerk, nung siya po ay nagpatawag ng emergency meeting, from different places, nagpatawag siya to gather them into one particular place. That is local. Yan po yung anong tawag nito? Yan po yung idea ng tinatawag po nating congregation or tinatawag nating assembly. Now, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Now, do you understand, pag hindi po natin namalayan, yun pong tinatawag po natin na technology. Ang technology ang papatay po dyan. Tingnan niyo po, usong-uso po ngayon yung tinatawag na para-churches at tinatawag na virtual churches. Now, I am not against virtual. Kami po, nagbi-virtual din po kami. Meron kaming live streaming. Every time na meron kaming service, naka-live po kami sa Facebook. Pero palagi ko pong pinapaalala sa mga members na ang virtual ay para po sa mga miyembro na malalayo. Kasi may mga members po kami na nasa abroad. At least nakakapakinig po sila. Lalo-lalo na po yung mga nandoon sa Middle East. Excuse me. Yung mga nandoon, yung ibang mga members namin na nasa Middle East. So, kahit papano ay nakakarinig sila ng salita ng Diyos.
So, yun po yung purpose nun. Pero, kung ikaw ay nandoon lang sa local vicinity, hindi po excuse ang virtual. Anyway, may virtual naman, dito na lang ako magsisimba. Narinig ko na po kasi yan eh. Dito na lang ako magsisimba sa virtual. Hindi po, merong particular place. A laptop or a gadget is not a place. Okay? It should be local. Kasi ang sabi nga dito, of course, nung kanilang kapanahunan, wala pa namang ganyan. Wala pang telepono, walang laptop, walang mga gadget, walang wifi. Kumbaga walang wifi. Nung kanilang kapanahunan, wala pa namang mga internet noon. But eto po, hindi po yan hindi po excuse. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam naman ng Diyos na magkakaroon ng ganito eh. Kung ang Biblia po ay salita ng Diyos, then ibig sabihin, bago pa man natin nabasa yan, alam na ng Diyos na mangyayari yan. Then bakit pa rin pinahintulot ng Diyos na isulat yan? Kung alam naman niyang mangyayari in the future na magkakaroon ng ganito. Di ba? So sa madaling salita po, it was an intention na talagang isulat yan para ang tao matuto. Remember, the immutability of God. Pag sinabing immutable, i-remind ko lamang po, pag sinabing immutable, hindi nagbabago. Okay? So sa madaling salita po, nung sinabi po ng Bible, tell it to the church. Ibig sabihin, the church should be there. Merong particular place. Merong particular na lugar. Sapagkat the church is an institution. Ganito. Pag sinabi pong Pilipinas, pag sinabi Pilipinas, ang laging sumisimbolong lugar, inulit ko lugar, ang laging sumisimbolong lugar sa Pilipinas, walang iba syempre yung Malacanang. Di ba? Laging ganon. Or ganito na lang, yung apelyido mo, yung pamilya mo, anong lugar ang sisimbolo sa pamilya mo? Natural, syempre, yung tahanan ninyo, yung bahay ninyo. So, merong particular na place, merong particular na lugar. So, kaya pag sinabing church, it is a local body. Ito ay isang body composed of many parts. Okay? Composed of many parts. Assembled together. Yan. So, kaya nakabuo ng isang ganito, isang body. Hindi po pwede na yung isang kamay ko ay nandoon. Ano yan? Detachable? Yung isang kamay ko nandoon, yung isa nandito. Hindi po ganon. It should be connected with each other. Dapat connected yan. Okay? Bawat part should be connected. Kaya nga sabi ni Pablo, ano man yung sakit, sa isang maliit na bahagi, ramdam yan ng buo. Bakit? Kasi connected yan lahat eh. Bakit connected? Kasi it's in a particular place. Okay? So pag sinabi pong church, it should be local body. Okay? Wala pong universal. Hindi po pwede yung universal. Hindi po pwede. Kasi assembly nga eh. Pag sinabing assembly, parang, okay, ang pinakasimple siguro na maintindihan, assemble. O yan, pag sinabing assemble. Sige nga, pag sinabing, okay, halimbawa, common sa mga bata, Lego. O sige, ito yung mga parts ng Lego, i-assemble mo yan. Pag sinabing assemble, ibig sabihin, i-connect mo yan. Hanggang sa mabuo mo kung ano yung desired na ano ba tawag yan? Figure. So, i-connect mo yan isa-isa. Di ba? Connected sila isa-isa. Hanggang sa mabuo mo yung isang figure. Ganon din po sa church. Okay? So, it should be a local. Kaya nga sabi ng Bible, merong problema, okay, kausapin mo, pag hindi nakinig sa'yo, magdala ka ng witness. Pag hindi pa rin, tell it to the church. Ibig sabihin, the church, nandyan para makinig. Okay? So, nandyan yung body. Now, isa pa na mapapansin nyo po dito, yung sinabi po ng Biblia, i-present ko lamang po uli.
Isa pang sinabi dito ng Biblia. Okay, ulitin ko. Tell it unto the church, but if he neglect to hear the church. Okay? Kapag hindi siya nakinig doon sa church, anong ibig sabihin? The church should be speaking. Ibig sabihin may boses. May authority. So it should be living. Dapat buhay. The church should be living. Hindi po pwede na ang church ay dead. Kapag ang body po ay dead, wala nang magagawa yan. How can it speak? Hindi na makakapagsalita. No, kapag itong katawan ay wala na, patay na. So the church, para mapakinggan niya yung church, the church should be living. Kasi sabi ng Bible, but if he neglect to hear, ibig sabihin kung inignore niya na pakinggan ang church. So, sa madaling salita po, ang church dapat may authority, may boses. Merong boses para i-discipline yung sarili niyang members. Okay? So, kaya po dito makikita niyo po ang church ang umaayos ng sarili niyang problema. Of course, syempre lahat naman po sa tulong ng Panginoon. Please don't get me wrong. Huwag niyo pong binabanggit ko lang ito in particular, pero syempre laging kasama diyan ang Panginoon. Okay? So sa madaling salita po, kaya alam niyo po, against po ang Bible sa mag-asawa, nagdidemandahan. Yung anak, dinimanda yung magulang. Yung magulang, dinimanda yung anak. Kanino sila haharap? Sa judge. Sino ang gagawa ng judgment? Yung judge. Sino yung judge? Hindi Kristiyano. Kalahin mo, parehas silang anak ng Diyos. Tapos ang hahatol sa kanila, hindi anak ng Diyos. Ano gagawing hatol niyan? Natural, hindi yan based sa Bible. Kasi naman, Pastor, syempre, merong mga legal matters. Yan, naniniwala naman ako doon. May mga legal matters, may mga spiritual matters. But let me tell you something. Spiritual matters is always legal. Spiritual matters is always legal. Bakit? The highest law of the land should be the law of God. It's not the civil law. It should be the law of God. It's not ang pinaka-supreme, ang pinakamataas na batas ay ang batas ng Diyos, siyempre. Di ba? Kasi all laws ay nakahang lamang doon sa batas ng Diyos. Kahit na yung sinasabi nilang Ten Commandments, lahat yun ay ibinigay din naman ng Panginoon. Kasi nga po, yan po yung nagiging problema natin. Hindi po pwede na ang church ay mag-compromise sa kasalanan ng isang member. Kinakailangan meron siyang gagawin. Kasi it should be active. It should be living. Kinakailangan siya po ay buhay. Kinakailangan siya po ay may ginagawa. Kasi tandaan niyo po, isang araw haharap po tayo sa Panginoon. Yes, of course, merong personal accountability. Pero ako po, bilang isang tinawag ng Panginoon dito sa Kabangkalan, pananagutan ko po yung assembly po dito. Isang araw mananagot ako. Now, tingnan niyo pong maigi ha. Pansinin niyo pong maigi. Kung ako po, bilang isang tao na tinawag ng Panginoon dito, kung hindi po ako nagta-tithes, what do you think sa mga members? Paano ko ngayon i-encourage yung mga miyembro na mag-tithes? Ano sasabihin nila? Pastor, ikaw nga, pastor ka na, hindi ka nagta-tithes eh. Tapos, i-encourage mo kami? Ano pong ibig kong sabihin yan? Sa madaling salita, kung meron mang gagawin ang church, it should be from the leadership na itinalaga ng Panginoon mula doon sa church. Kaya sabi nga ng Bible, okay,
Sinabi mo sa church yung problema. Dapat magsasalita yung church. Okay? Ibig sabihin may boses, may authority po yan. May authority yan. And of course, yung pinaka-representative ng authority na yan, it should be the pastor. The preacher. Kung sino man doon. So sa madaling salita po, napaka-importante po mga kapatid na maintindihan po natin that the church is a living organism. Ano po, kaya nga ano yan laging in transition. Laging nasa transition period ang church. Kasi buhay yan, gumagalaw. Laging active. Yan, gumagalaw dapat palagi. Kaya pansinin nyo, marami, hindi ko naman na dapat pang banggitin, but for the sake sa mga baguhan, nakakalungkot mang isipin, pero maraming church po ngayon, ang pinababayaan na lamang po nila, yung problema, it's because ang sabi nila is minor lang naman. Tandaan nyo po, walang malaking problema na hindi nagsimula sa maliit. Yung compromise, yung pagko-compromise, nagsimula po yan sa maliit na pinabayaan. Diyan po yan nagsimula, maliit lang. Maliit. Now, naalala nyo kung saan nanggaling si Goliath? From the city of Gath. Kung pag-aralan nyo kung ano ang pinaka-basic na history ng Gath, isa po yan sa maliit na bayan na binaliwala ni Joshua noon, nung kinoconquer nila ang Canaan. Ano ang thinking nila? Ay, maliit lang naman yung Gath na yan, hindi na makakalaban sa atin yan. Na-conquer nga natin yung mga malalaki. Yung Gath, maliit lang yan. Hindi nila alam, ilang taon mula doon sa kanilang pagpapabaya na yon, ilang taon, yung Gath na yon, doon lumabas yung champion ng Philistines. At doon lumabas yung mga giants na naging kaaway o naging kalaban, matinding kalaban ng Israel. Na in fact, hanggang sa ngayon ay kalaban pa rin. Iba lang ang pangalan. Pero yun pa rin. Sila pa rin. Lahi pa rin nila. Di ba? Kasi nga, maliit pa lang, pinabayaan na. Pero kung maliit pa lang, ginawa na ng paraan, so madali pong masusolusyonan. Okay? So ang sabi ng Biblia, if he neglect to hear the church, sa madaling salita, the church should have a voice. How can it be heard kung wala itong boses, di ba? So dapat meron talagang merong boses. So ganyan po. Yan po ang simbahan. It should be local, it should be living. Buhay. Kaya alam nyo mga kapatid, nakakatuwa po na pag-aralan po ito. Pag chinek nyo po at pinag-aralan nyo, ang marami pong mga churches ngayon, sabi ko nga po sa inyo, because of technology, sometimes, hindi ko naman nila lahat, of course, because of technology, nawawala po yung basic essence ng church. Basic inulit ko, basic essence ng church because of technology. Wala pong masama sa technology kung gagamitin lamang po ng tama. Okay? The problem is, hindi tayo sometimes, tayo po, kasama po ako, hindi ako exempted. Sometimes, hindi po tayo marunong gumamit ng technology. Yan po yung totoo niyan. No? At ang problema, tayo po ang ginagamit ng technology. So kaya alam niyo po, salamat sa Panginoon. At least may example tayo from the Bible, pinakita sa atin kung yung basic definition. Tutuloy na lamang po uli natin yan kasi ang bilis ng oras, lampas na pala tayo. Itutuloy na lamang po natin yung ating pag-aaral. Matatandaan nyo po, number 1, the church should be local. Ibig sabihin, with a particular place. Merong iisang lugar na kung saan yung lugar na yan, pag nakita ng tao at nakita ng tao na dyan nag-assemble yung mga individual na yon na miyembro noong congregation na yon, alam agad ng mga tao, ito yung
ganitong church. Okay? So merong particular na lugar. Hindi po pwedeng kalat-kalat. Okay? So, pangalawa, it should be living, active. May boses. Ano po, may boses. Kaya yan po yung yan po yung church. At of course, siyempre dapat pakinggan. Okay, so I hope na meron po kayong napulot kahit amen. Maraming salamat po sa inyo. Kapatid, God bless you. Stay safe. I love you all.